Okay. Sino nakaresan dito na nakabukas ng camera? Ayun, may isa na. Ito si si Henry Milano. Okay, Henry Milano. Good evening. Good evening bro Jando. Magandang gabi sa lahat. Sa punto por punto. May tanong lang ako bro ba? Yes. Pwede po bang mag-name ng movie ng name o okay ra ba? Ano 'yan? Movie. Pwede na magbanggit ng movie dito na title, Magbanggit ng movie. movie. Okay ra? Movie. Oo, doon galing yung tanong ko eh. Okay lang Anong po ba? movie yan, bro? The Pope Exorcist. Oo, napanood ko yan. Okay. Oh, Ang tanong ko lang po ba, kasi nakita ko kasi yung movie na, di ba si Father Amort na sinapian ng demonyo, pwede pa po ba mangyari kang Father Darwin na yun. mangyari? Magandang tanong yan. Father Darwin. Magandang tanong yun. Oh, Maraming salamat, brother. Anong pangalan ni Brad? Henry Milano. Henry po. Brother Henry, ang ganda ng katanungan mo. Before natin sagutin yung mga katanungan nating kapatid, maraming salamat sa inyong walang humpay na pakikinig at walang sawang pagsubaybay sa ating programa at sa mga kasamahan natin, ating Professor Brother Wendell Talibong at mga kasamahan, Brother Jando Alabado, Brother Junri, Brother Aljan, at si Brother Angel, at si Brother Ramel. Wala kayong si Sister Idna nandito sa Bohol. No? Baka maglalaro yon bukas sa sports and evangelization natin kung walang conflict sa kanilang schedule. At sinong kasama natin hindi ko na banggit, Brother Jando? Brother Junre, Romel Palma, Brother Tata Rosal, Brother Aegis Santos, at Brother Wendell Talibong. Tapos na. So, sa katanungan, the Pope Exorcist, si Padre Gabriel Amort na possess. Hindi totoo yun. Hindi po yung movie na yun ay exaggerated. At kung meron mang pari na ma-possess, 1 in a million lang. No? Meron silang case si Father Sikia. At meron din case doon sa pinupuntahan ko sa Biliran. Merong isang pari doon na possess. So, ang tanong, bakit na possess ang pari? Yan ang maganda na katanungan. Dahil bihira lang talaga. 1 in a million lang na ang pari maging possess. Una, sa case ni Father Sikia at ni Father Kabading, merong pinadala sa isang bansa sa one of the Asian countries na matrain siya na maging exorcist. Ang nangyari mga kapatid, nung matapos ang theory about exorcism, merong actual na. No? So nag-invite na si Father Kabading, Father Sikia, na totoo talagang possess. Nung ina-exercise si Father Sikia at yung tinitrain nila na bagong na exorcist ay pinatulong nila, Father, ito ang idasal mo. No? Nagdasal na si Father Sikia. So ikaw ang susunod na magdasal, i-recite mo ito. So during the time na magdasal si Father Sikia, matorture talaga ang possess. Nung ang pare, yung itong tinitrain nila from different country, ay siya na ang mag-pray sa exorcism prayer, ay relax na relax yung process. Parang walang effect yung dasal. So, pinalitan na naman siya ni Father Sikia. Kung si Father Sikia na, ang turno na magdasal sa exorcism, grabe ang reaksyon. So, pinalitan naman, magtapos si Father Sikia, yung pari naman, yung tinitrain nila. Ikaw na naman, Father. So, naobserbahan nila, relax na relax yung possess.
So dinalong nila yung pare, Father, bakit kaya na hindi mag-react during ikaw ang mag-pray? Meron ka bang mga amulets? So yung pare pala, ang daming mga amulets. Dahil kultura sa kanyang lugar, yung tatay niya ay may amulets, mga habak. Ang dami talaga. Nakapalibot sa kanyang katawan yung mga amulets. At sabi ni Father Sikia, yan po ay hindi sa Diyos. Kaya pala hindi nag-react yung pasyente. At anong ginawa nila? Pinabreak nila yung occult involvement ng pari. Alam mo brother, yung pari na itrain sana na maging exorcist ay walking possessed pala. Nag-react sa prayer. Kaya pala yung mga demonyo ay hindi nag-react sa kanya. Dahil marami siyang mga amulets na hindi galing sa Diyos. So, sabi ni Father Siki at Father Kabading, 1 in a million lang kapag ang pare ay may occult involvement. Yung mga occult practices, mga amulets, mga sacramentals nila. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga anting-anting, mga orasyon, ay doorways of the evil spirit. At yung sabi mo, si Father Gabriel Amort na possessed ba, walang record, walang history na si Father Amort ay na-possess. Pangalawa, nung may report, yung exorcist na kausap ko sa exorcist sa Biliran, yung kasama niya ay yung pare ay walking possessed pala. Bakit? Marami ting anting-anting. Delikado yung mga pare na hindi nila alam. Akala nila ay ordinaryo lang na mga bagay ito, but it is a doorway of the evil spirit. So bihira lang kapatid, bihira lang talaga. 1 in a million lang. So sa katanungan mo, pwede ba ako ma-possess kung mayroon ako mga amulets? Kung mag-welcome ako ng mga occult practitioners? Yan po ang mga doorways of the evil spirits. At kanina, bago lang ako natapos, kaya nga yung boses ko ay hindi maganda. 7, sa araw na ito, 7 yung ina-exercise ko. At alam nyo ba, ito ang revelation ng demonyo. Sunod na mga araw, ipang-cut ko po yon dahil ang ganda, dapat malaman nyo po. Yung demonyo ay kapag inline sa teaching sa simbahan, it is a truth. Kapag opposite, hindi na ayon sa it is a lie. Alam nyo kanina, tinanong ko yung mga nakasanib sa isang tao kung ano ang pangalan nila. Alam nyo, lampas sa 8 ang sinasabi ng demonyo, ang tunay na pangalan nila. At ang mga pangalan nila, tinanong ko yung pasyente after sa exorcism, kilala mo ba itong mga taong ito? Itong mga pangalan na ito. Father, yan po ang pangalan ng lola ko, Albulario. Yan po ang pangalan ng lolo ko, Albulario. Itong iba, yung mga angkol ko na Albulario Father. Itong iba, yun po ang nilalapitan ko ng mga Albulario. So kita ninyo mga kapatid, totoo talaga yung official ng simbahan na it is a recourse to demons. All forms of divination are to be rejected. Catechism 21:16 until 17. Why it is rejected? All forms. Hindi nagsasabi ang simbahan, some forms of divination. But all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan. Why? Na ating i-reject? Because it is a recourse to Satan or demons. At pangalawa na ini-exercise ko kanina, isang sakristan. Alam nyo ba, na huwag kayong malala dahil ikakat ko yung mga video para makita ninyo. Sabi nila na ikaw Darwin, pakialamero ka. Matagal na kami sa katawan sa batang ito. Dahil, alam mo ba, bakit kami nakapasok sa kanyang katawan?
because of hatred. Because of hatred, because of intense anger. Ang nagmamahal sa kanya, yung lolo niya at si Satanas. Sabi ng demonyo. Dahil yung lolo pala niya ay albularyo. Siya pala yung laging kasama sa lolo niya kahit saan sila manggamot. So sa tanong mo kapatid, balik tayo sa tanong mo na pwede ba ma-possess yung pare? Pwede. Kung meron siyang occult practices, meron siyang mga amulets, meron siyang mga orasyon, mga anting-anting, pwede kapatid. Pero sa atin, wala naman tayong anting-anting. Ang ating weapon is only the rosary, the Eucharist, the sacrament of confession. Alam nyo kanina, yung demonyo, sabi niya, yung mga kasamahan ko na palibot sa kanya, always praying the Salve Regina, rosary. Sabi ng demonyo, alam ko yung mga kasalanan ninyo. Gusto nyo ba? Ipagkalat ko yung kasalanan ninyo? Sabi ng demonyo, nandyan ako. Nandyan din mga kasama ko. Sasabihin ko na yung mga kasalanan ninyo. Ito yung kasalanan ninyo. At huminto yung demonyo. Hindi ko makita yung mga kasalanan ninyo. Hindi ko talaga makita yung mga kasalanan ninyo. Sabi ng demonyo. Kaya pala, andito ang babae. Ito talaga si Maria. Pakialamera. No? Kahit kasalanan nila, no? Tinatakpan. So, ano ba ang gusto kong maipabot sa inyo? When we pray the rosary, Mary will protect us. Even Satan cannot read our sinfulness. Lahat kami nagkapalibot. Ang sabi niya, ikaw Darwin, ang liwanag ng mukha mo, hindi ako makatingin sa iyo. Bakit maliwanag yung mukha mo? Because of Mama Mary. So, kung ang mga tao nakikinig ngayon at may devotion, special devotion sa Manlaina, Mama Mary is always protecting us from evil spirits. At sa katanungan mo kapatid, pwede ba? Pwede. Kapag may occult involvement, because occult involvement are doorways of evil spirits. Pero si Father Amart, wala record. Wala sa kanyang biography. Pero alam nyo, exaggerated yung movie para dadami ang manood. Pangalawa, ginagamit din sa demonyo yung mga movie para takutin yung mga pare. Para wala nang tatanggap sa ministry ni Kristo. Kapatid? Pwede po bro, Jando? Pwede ba isa? Sige bro, may 3 tanong ka bro. Okay. Brother Darwin, may pangalawang tanong po ako. Yung ano po ba, yung kasi nanood kasi yung yung kang Father Amort, yung ginagamit nila parang iba yung yung handbook na ginagamit din natin ngayon po na deliverance prayer po. Yung tanong mo. Yes po. Yun po. So unang-una, marami namang formulated prayer about deliverance prayer. No, marami. Dito sa atin may solemn exorcism, meron ding ordinary, minor exorcism, meron ding major exorcism. So marami kapatid, may iba't iba, may Saint Anthony the Prayer of Deliverance, meron din Saint Benedict. Ang dami, hindi lang isa. Okay po. Pangatlo ko pong tanong po, mamaya na lang po sa offline kasi kang Padre Jando. Okay, po. Salamat po. Thank you. Thank you. God bless. Okay. Okay, thank you sa iyo, Brother Henry Milano. So, ito naman tayo ngayon sa isa pa na tatanong. Sige. Sa next tatanong naman sa Zoom. Sabi ko kanina, yung nasa messenger room na magtatanong kay Father Darwin, lipat kayo sa Zoom para mabuksan ang inyong camera. Kaya pag nasa messenger room kayo,
hindi niya kayo makita. Yan na. So, ang tatanggapin ngayon ng mga callers ay nasa nasa Zoom lang. Okay? Sa next naman na magtatanong naman sa Zoom, ayun, may nakabukas ang camera. Eto, si Jeffrey Umbal. Jeffrey Umbal, good evening. Hello, good evening. Recording in progress. Sige bro, go ahead. Hello po, good Recording evening po. stopped. Yes, good evening bro. Go ahead. Ang tanong ko po kay Father Darwin kung okay lang po ba na i-deliverance ko ang aking pamangkin? Okay lang po ba bro? Pakitanong po kay Father Darwin. Okay. Salamat bro. Unang-una bro, practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals. And then the order of deliverance, protection, consecrate, renouncement of the occult, involvement, consecration. Nagawa na po namin yun, Father. Nagawa na po namin yun, yung renouncement at saka yung nangyari care. Anong nangyari sa yung pamangkin mo? Wala naman po, Father. Yung tanong ko lang po kung in case po ba na magkakasakit siya, pwede po ba siya na i-deliverance ko? Meron kami mga cases na diniliverance nila at gumaling talaga. Hindi anak talaga yon, hindi isang minatilyo na pumupunta dito. Diniliverance yung nanay niya. Alam mo, completely healed. May lumabas pa na mga 1 month yon. 1 month yan na nandun sa hospital. Walang findings, walang diagnosis. Hindi ko makapunta sa kanila dahil taga-Pilar. At sinabihan ko, your mother should receive the sacrament of confession as well as the anointing of the sick. Yes. Especially the Holy Eucharist. Dahil hindi na makapunta yung nanay. Hindi na makatayo. Lagi nang nakahiga. Siya ang nag-deliverance sa kanyang bahay. Siya ang nag-deliverance sa kanyang nanay. Dahil hindi ako makapunta. At wala namang pupunta na deliverance minister dahil ilan lang ng mga deliverance ministers. Alam mo kapatid, completely healed yung nanay niya. Namangha yung tatay niya dahil merong lumabas na mga insekto. Just imagine anak lang yun, no? Pero bakit ba naging may authority siya? Dahil sa kanyang kaalaman. Knowledge is power. Knowledge is power. No? Knowledge is power. At alam niyo kapatid, grabe yung tuwa niya. Grabe yung sigla niya. No? Because we are baptized. Saan ba nagaling yung kapangyarihan natin? Through baptism. Pangalawa, through the sacrament of confirmation. Saan pa? Sacrament of confession. Saan pa? The Holy Eucharist. Meron nga nagtanong sa akin Sabi niya, Father, saan ba galing yung kapangyarihan mo? Alam mo, Father, yung lolo mo makapangyarihan talaga. Bago namatay yung lolo mo, naipangsa talaga yung yung kapangyarihan niya. Kaya nga maraming nagamot mo. Maraming napalapiyat sa demonyo. Sinabihan ko yung parokyano ko, alam mo, yung kapangyarihan ko ay hindi galing ni lolo. Ang kapangyarihan ko ay galing sa sakramento ni Kristo. Bautismo, confirmation, confession, Eucharist, and then I am ordained as priest. So yung kapangyarihan natin, kapatid, saan galing? Hindi galing sa iyo. Galing kay Kristo. Saan natin matanggap yan? Hindi ni lolo. Hindi ni lola. Hindi sa imahe ng mga larawan. Galing talaga sa sakramento. Concrete yan, kapatid. Dahil tangible yung binigay ni Kristo na mga signs. Tinatawag natin na 7 sacraments. Kapatid. Pwede. So okay lang po ba yun, Father, na i-deliverance ko yung pamangkin ko? Pwede. As long as you receive the sacrament.
yung turo niyo po na yung cares ay ginagawa ko po naman yun. Monthly po ako nagkukumpisal at kanang simba kada Domingo unya kanang rosaryo kada adlaw unya napod ko yung mga sakramental diri. Tuloy ka, kapatid. So, Yan. Ano pa? rosaryo Tanong mo. kada adlaw. So okay ra ba nga okay ra ba nga mao na lang nga mao to siyang akong pamaagi nga gamiton aron maka deliverance ko sa akong pag-umangkon? Pwede kayo. Our power is from Christ. And your relationship to Christ. Unang-una, baka magtaka kayo. Parang sa isip lang yan ni Father Darwin. Saan yung document mo, Father? Dito, sa page 22. Basahin ko, ha. Unang-una, para saan itong aklat na ito? Una, these deliverance prayers are first meant for priests and religious who have souls under their care. Unang-una, para sa pari ito. At sa mga religious, mga pari na misyonaryo, at na yung mga madre. Secondly, para saan? For lay communities under the guidance of a priest and with the permission of the diocesan bishop whose apostolate is healing and deliverance. Pwede yung mga lay communities. Hindi pare, lay community. Pangatlo, para saan itong aklat na ito? Lastly, for the individual lay Catholic. The lay individual Catholic. These prayers can be used so that they and their loved ones may be protected and armed against ordinary and extraordinary demonic attacks. Merong word of caution si Father Siquea. Sabi niya, a word of caution is in order here. When I say individual lay Catholic, anong kahulugan niya? Persons, I mean those who are practicing Catholics. Because first, it's dangerous to tangle with the devil has no real Ano ni Brother Darwin? Signal. Hello, Padre. Hello, ito pa. Re? So, Hello. Brother Darwin. Father Darwin. Nawala si Father Darwin. Hello, Padre. Ayun, nawala nga. Nawala nga si Padre. Nawala siya sa sa Zoom. Tayo natin baka muli magbalik. No? Nawala siya. Dalawa lang reason nun. Nawala ang internet o namatay dahil nalobat. Tayo natin makabalik. Padre? Ay, wala talaga. O mamaya-maya, babalikin, no? So, yun. Okay, so... Brother Jando? Yes, Brother Wendell. Ayan, nagsalita Brother Wendell. Nagdadal mo sa book, Brother Wendell. Habang naghintay tayo kay Father Darwin, yung binanggit, huling bahagi sa binanggit niya, practicing Catholic. Ano po yung practicing Catholic? Hindi lang sapat na nagsimba linggo-linggo, ha? Una, yung nangungumpisal talaga, kung maaari, monthly confession, rosary together with the family, kung maaari, araw-araw ang pagsimba. Pero
As practicing Catholic, kung maaari, walang mortal na kasalanan. Yon ang question na inalagay diyan. Brajando? Okay, Jeffrey Umbal. Okay po. So, nawala po ba si Father Darwin? Yan, kakabalik lang. Okay po. Hello, Father Darwin. Ikatlong tanong mo na yan, brother, ha? Pabalik ni Padre, ha? Last na lang po ko po ito na tanong kung makababalik si Padre. Father Darwin. There pa you? Hear na me. Ayun, balik na. Ayun. Ikatlong tanong mo, Brother Jeffrey. Sinagot ni Brother Wendell yung pangalawang tanong mo na dinugtungan ni Brother Wendell ang tanong mo. Ang sagot ni Brother Darwin. Sige, ikatlong tanong, Brother Jeffrey. Ang ikatlong tanong ko po, kung sakasakali na makapag-organize na ang parokya namin ng Deliverance Ministry, kasi nung nakaraang araw po ay nagkaroon po ng seminar sa about exorcism sa Cagayan de Oro at ang nag-lecture ay si Father June Balsamo at sabi ng kasamahan ko na nakapunta doon sa seminar ay mag-o-organize daw ng Deliverance Ministry sa Matag Parokya. So, ang tanong ko bro, pag kami na po ba yung pag makasimula na po ba kami ng Deliverance Ministry ay pwede na po ba kaming mag-deliverance at mag-healing sa mga kahit hindi namin kapamilya sa ibang tao? Yun lang po. Father Darwin. Unmute, Padre. Host ka. Hindi ka marinig. Okay. Basahin ko muli yung sinasabi ko, bro, ha? So, anong purpose nito? Secondly, itong aklat ito, lay communities under the guidance of a priest and with the permission of the diocesan bishop whose apostolate is healing and deliverance. So, pwede na. Lay communities under the guidance of a priest and with the permission of the diocesan bishop whose apostolate is healing and deliverance. Dun sa sa Diocese of Butuan, yung-encourage ng obispo na lahat talaga, yung obispo na ang naghihikayat na lahat ng parokya ay dapat matayuan ng healing deliverance office para hindi natatakbo yung iba sa mga espiritista. No? So, ang ganda. So, how I wish na ma-establish yan. At nakasulat na dito sa Aklat ni Padre Ezequiel, lay communities. Kapatid. Okay, yun lang po at maraming salamat, Father Darwin. God bless you. God bless you, Brother Jeffrey. Junior. Okay. Thank you, Brother Jeffrey. So, move naman ako ngayon sa next naman na magtatanong naman si Jen Silva. Jen Silva, good evening. Please unmute. Unmute muna tayo. Yan, Hello yan. po. Hello. Hello po. Gandang gabi po. Gandang gabi. Magandang gabi, sister. Ang hearing ko ay po. Nagtrabaho po. OFW. Father, tanong ko lang po, kasi while andito po ako, dinadala-dala ko talaga yung yung pagro-rosary ko. Pero minsan kasi pagod ako. Hindi na ako magro-rosary, pero sakit sa dibdib ko pag hindi ako magro-rosary. Tapos ngayon, meron kasi akong apps na exorcism apps. Okay lang ba yun na ipitry ko yun? Gabi-gabi? Exorcism apps po yun siya eh. Okay lang po ba yun? So yan ang tanong mo. Unang-una,
atin mo nang i-differentiate yung exorcism prayer at deliverance prayer. Yung deliverance prayer, pwede sa mga laigo or sa mga pari na hindi appointed exorcist. Yung exorcism prayer, ang magka-pray lang niyan ay ang exorcist appointed by the bishop. So yan po ang kaibahan. Yung deliverance prayer, no, pwede mo ma-pray. Pero yung exorcism prayer, para sa mga exorcist lang po yun. So, merong exclusive prayer para sa mga exorcist, pero pwede din ng mga deliverance prayer sa mga laigo. So, itong ka-Father Sikia, deliverance prayers po ito. At merong dito na exorcism prayer. No? So, dapat ma-distinguish natin. Merong prayer for a priest or for an exorcist. Yung exorcism prayer is para sa exorcist lang po yun. Kasi po, meron po ako so i-delete ko na lang po yun. So, ang gagamitin mo yung deliverance prayer for laity. Merong ka-Father Chad Ripperger. Deliverance for laity. May pwede apps din po ba yun? Hindi ko alam yung may apps ba. I-search mo na lang. Hindi ko alam. No? Okay Dahil po. bago po yung apps na prayer. Okay? Okay po. Pwede pa pangalawang tanong? Pwede pangatong na eh. Jen. Father, kasi ako po, since po ako, grade 6 po ata yun, hindi po ako yung bang tawag na ito, nagkukumpisal, hanggang po ngayon. Sabi ko nga sa sarili ko, parang, laki-laki na talagang kasalanan ko kahit Father, pagka-uwi ko po ng Pilipinas, pagka-uwi ko po tapos mag-kumpisal po ako, yung prayer po na yung deliverance, magagamit ko pa ba yun pagka matapos na po ako Kasi gusto ko pong yung mama ko. Kasi yung mama ko po, mahilig siya sa mga manggagamot. Kasi ngayon, may sakit siya, nanggagamot siya. Gusto ko kasi pa siyang ipa-deliverance. Pero nag-practice po ako sa niyo po, yung sa deliverance po po. Pina-practice ko siya po, dito pa po ako. Kasi para pag-uwi ko po, gagawin ko po yun sa mama ko. Pero yung mama ko po, lola ko po, lahat po kami, Katoliko po, saka yung lola ko po, talaga yun, devotion na Mary po talaga yun siya. Pero naniniwala ko kasi yung mananambal. Ang gagawin mo, turuan mo yung tatay mo. Wala na po akong tatay, Father. Hahanapan kita. Joke lang. So, yung nanay mo, pwede mo turuan, and then, pwede din, gamitin nyo yung prayer ng simbahan. And then, all of you should go to the sacrament of confession. And then, make a time for adoration. Ibigyan mo ng catechism yung yung magulang mo, yung mga kapatid mo. Give them catechism. Dahil sabi ni San Pablo sa unang Timoteo 4:16, yung kaalaman mo, Timoteo, ibahagi mo. Sa pagbahagi mo sa kaalaman mo, mailigtas mo yung sarili. Pati na yung nakikinig sa iyo. So, ang dapat mong gawin, ikatekise mo sila sa kaalaman mo na nalalaman mo dito sa official teaching ng simbahan. Sa pamagitan niya, kapatid, gamit niyo yung dahil false knowledge is very dangerous. Akala nila yung albularyo. Pasensya na po sa mga albularyo, no, na wala tayong sama ng loob sa ating mga kapatid. Isinawalat na natin yung katotohanan sa ating pananampalataya. Pasensya na po kayo. Walang personalan po ito. Proclaim na namin kahit marami na nasasaktan sa ating programa. Ang dami nang nagagalit sa amin, pati ng Brother Windel. Pero salamat sa Diyos, ang dami na naliwanagan at sa dami na din mga albularyo nag-surrender. Dahil hindi ka ma-convince nito just listening to the official teachings of the church. It is not convincing. Pero kung alam nyo, kung active lang ang Ministry of Deliverance and Exorcism sa inyong lugar, naging convince kayo sa makita natin na kaya nga minsan ay magbigay ako ng mga cursory glance sa mga video during exorcism, 1 minute, 30 seconds, para to educate the people na hindi ito gawa-gawa lang. Hindi ito theological concept lang or speculation ng mga apostol.
It is real in the here and now. It is real. It is happen in our surrounding. So, kapatid, ang gagawin mo, ituruan mo sila because the truth will set us free. Yung, alam nyo, ang daming gumagaling while nakikinig lang sa katotohanan. Ang daming gumagaan while listening to the catechism. So, kung pag-aralan mo ang buhay ni Kristo, nagkakatikay siya bago siya sagawa ng healing. At yung healing niya is not just physical healing. Anong ginagawa niya? Anak, buhatin mo na yung yung paralitiko. At anak, pinatawad na yung kasalanan. So yung healing, kahit pare ka pa, healing without sacrament of confession is competing Jesus Christ Himself. Kung ako ay maglilinya lang kayo, okay, linya. At hapak ko ng agtang Brother John doon. Ang Tagalog sa hapak ko ng agtang. Parang dampiin yung batukan? noo. Di ba yung batukan? No? Batukan yung noo. Cast out. Cast out. No? Cast out. Ay, masakit yun. Spirit of healing. Cast out. No? Yung noo mo ay batukan. Cast out. And then, it is not the way of Jesus. The way of Jesus, I heal all your physical illness and I forgive all your sins. Kung lalapit kayo sa iba, ang tanong, gumagaling kayo. Ang sunod na tanong, napatawad ba yung kasalanan nyo? Kaya nga, during the time of Padre Pio, lagi siyang umuupo sa confessional box. Ang daming gumagaling. It is not about physical healing, but the conversion, the metanoia, the change of the heart, ang pagkabago sa pananaw sa buhay, ang pagkabago sa ating damdamin. Yan ang pinaka-importante sa ministering ito. Kaya nga, ang ganda, kapatid, na maituro natin ito sa maraming mga tao. Kaya nga, alam nyo, uhaw na uhaw mga tao dito. Kahit saan tayo pupunta, Brother Wendell, mga talks natin, mga speaking engagement natin, punong-puno yung mga simbahan. Punong-puno yung mga covered court. Punong-puno yung mga lugar. Dahil dito nakikita, nawala itong ministering ito eh. For how many decades? Beyond 30 years. Pero ngayon binabalik natin unti-unti. So, dito ang uhap, kahit sa ating office, punong-puno yung office natin. From Thursday to Sunday. From Thursday to Sunday. So, from 2 p.m. until onward, until the end, magbigay ako ng confession sa mga tao. At sasali na yung mga deliverance team natin. Sila na ang mag-pray sa mga tao na lalapit yung prayer of the church. And then ako ang magbigay ng sacrament of confession, anointing of the sick, then the Eucharist. So yung mga merong grabing kapansanan, ibibigay namin yung Eucharist. Hindi na kayang pupunta sa simbahan. So kapatid, ang gagawin mo, just share the knowledge of the church because knowledge is one of the gifts of the Holy Spirit and wisdom. Yung wisdom ay isinabuhay mo na yung knowledge na natanggap mo. It is wisdom. Kapatid. Thank you po, Father. Thank you po. Yun lang po. Thank you po. God bless. Wala ka ng tanong? God bless. From? Saan ka ngayon? Quiet po. Quiet po. Quiet ka. Kaya pala quiet ka ngayon. God bless. Okay po. Thank you po. Okay, thank you kay Jen Silva. At dito naman ako ngayon kay Samsung. Yung naka-jacket. Samsung. Ano pangalan mo, bro? Ha? Oh, ate pala to. Ano pangalan mo, te? Maniho pa. Ha? Maniho ba yan? Eutychia po. Eutychia, okay. Sister Eutyx. Parang naka-travel pa ka, ha?
Travel Hindi, Father, galing ako trabaho, Father. So dito, lagi ako dito sa sasakyan. saan? Saan ka ngayon? Sa Cebu. Sa Cebu lang pala. No? Akala ko sa ibang bansa. Sige, sister, yung anong katanungan mo? Father, may tanong lang po ako. Naalala ko nung siguro mga 23 po ako noon. Tapos, nag-away kami ni Mama dati. Parang minaldisyon niya ako. Mm-mm. Ang tanong mo? Tapos, ang sabi niya po, ano ba yun? Paano ba yun sa Tagalog? Nagkamang ka? Magkamang. Yung ganun po. Yung gagapang ako na, ano ba yun? Yung Sa hirap. kahit isang kahig, isang tuka, yung mga ganun po. Tapos, napiktuhan po ako niyan, 2021. Totoo yan. So ngayon mga kapatid, mag-ingat tayo sa sasabihin natin. Kung lalo na yung mga ina, mag-ingat kayo. Kahit anong galit ninyo, huwag kayong mag-curse sa inyong mga anak. Dahil nakikinig yung demonyo. Kaya nga, mag-sign of the cross tayo sa ating mga senses, sa ating noo, sa ating bibig at sa ating dibdib. Consecrating it to the Holy Spirit. At totoong-totoo yan. So, anong dapat natin gawin? Una, let us go to the sacrament of confession and then break the seal. Break the curses. Nandito yan sa Aklat ni Father Sikia. Dito sa page hindi tayo makaiwas sa mga curses, lalo na sa mga galit natin. As Brother Wendell, hindi yan makaiwas. Ang daming nagagalit sa amin. No? Maraming mga masama, mga words na galing sa ating mga kaaway. Kaya nga, from time to time, ay mag-break ako ng curses and spells. Nandito ito sa page 76. Prayer to break curses and spells. Na tayo, pati ako, ay hindi makaiwas dyan. Dami nating kalaban. Pero, ang tanong natin sa sarili natin, kapag tayo ang tatanggap ng curse, ano bang gawin natin? Mag-risback ba tayo? Ng curse din? Hindi. Anong sabi ni Kristo? Sa mga taong umuusig sa iyo, pray for them, bless them, and think positive things to them. So yan ang gagawin natin. So hindi tayo matrap ng demonyo. Ano ang human reaction natin? Natural na reaction natin. Gaganti tayo ng curse din. Sa Bisaya pabalik ka. Yes. Hindi ko naman yun pinapansin. Kaya lang, umiiyak siya. Sabi niya pag mamatay daw siya, hindi daw ako dapat titingin sa sa libingan niya. Yung parang ganun. Tapos, umiiyak po siya. Ikatikais mo yung nanay mo. Ikatikais mo yung nanay mo. Posible na sunod niya. Yan sa kanyang mga ninuno. Yung paraan na yan. So dito... Kasi po na-depress po ako 2021. Parang gusto kong nang magpakamatay. Yung gano'n. Parang naapektuhan po yung course niya sa akin. Totoo yan. And then, hindi tayo makaiwas dyan. Kahit yung mga kasamahan natin ay yung mga masamang salita, curse po yun. So, hindi tayo makaiwas. So, mabuti na lang merong deliverance prayer ni Father Sikia. Hindi naman ito ka Father Sikia, but it is the prayer of the church. Siya lang ang nag-compile nito. So, malaking tulong talaga ito. Bawat family, may kahit isa. Nandiyan naman to sa St. Paul's. Kahit isa nito. At meron din ka Father Chad Ripperger. Meron din. So, ang dami nating paraan. How to break the seal and the consecration, kahit yung mga natin, yung mga pagkain natin, huwag kayong magkumpiyansa. Dahil kumpiyansa tayo, yung mga pagkain natin. Kaya nga, merong akong isang pasyente na magalitin, puno ng puot, pumupunta dito, dineliverance natin. Namang nga yung Namang nga yung kasamahan niya dahil
ang laking pagkabago niya. Natapos ma-deliverance at ma-break yung occult involvement. Lahat ng mga Buddha niya, mga feng shui, yung mga kabayo na may lucky charm, no? Yung mga Santo Niño na may pera, ay nakita niyo ba yung Santo Niño na may pera? Superstitious belief po yun. Bakit yung Santo Niño ay may mukhang pera na? No? Hindi na yung devotional Santo Niño. So kapatid, alam mo, grabe yung effect sa prayer of deliverance. Ngayon lang, ngayong gabi lang, sabi ng kapatid, kaibigan niya, Father, yung best friend ko, pumunta last week dito, ang laking pagkabago, umiyak siya kapatid. Dahil matagal na panahon, hindi niya kinausap yung kanyang nanay. At nung matapos siyang ma-deliverance, very emotional na siya. Change of heart, the metanoia, ang nangyari sa kanya, conversion. So kapatid, hindi tayo makatanggi na mayroong mga taong nagagalit sa atin at mag-curse sa atin. Kahit sa parokya ko, maraming nagagalit sa akin. Lalo yung mga ibang sekta, ibang mga pananampalataya na sinasabi lang natin ang katotohanan. We receive curses every day. Anong gawin natin? Hindi tayo makaiwas dyan. So let us pray in the name of Jesus. I break the seal upon, I break all curses and spells sent against me. And I command all of you, spirit of curses, spirit of spells, to depart from my house, to depart from my room, and go immediately and directly to the cross of Jesus and never return again. Ang ganda kung memorize natin ito, yung mga specific. Merong prayer dito sa seal and consecration. Yung pagkain ninyo na binili ninyo sa merkado, binibili ninyo sa pwede nyo i-break yung seal and consecration. In the name of Jesus, nandito lahat. I break the seal and the consecration of this food. Bakit i-break natin yung seal and consecration sa pagkain natin? Alam nyo, yung mga magsasaka sa bukid, matapos ma-harvest yung kanilang mga produkto, anong gagawin nila? Magdidiwata, di ba? Mag-aalay sa diwata. Yan ay seal and consecration to the unclean spirits. At mamangha kayo, bakit ang anak ko, anong nangyari sa anak ko? Anong nangyari sa apo ko? Ang tigas ng ulo. Dahil laging kumakain sa mga bigas na galing sa mga magsasaka na may sariling ritual na inaalay nila ito sa mga diwata. At hindi tayo makatanggi. Hanggang ngayon, maraming nagpa-practice niyan. Kahit yung lolo ko dati, nagpa-practice niyan. Nagawa mo dyan, no? Bakit ang dadala ka ng pagkain sa ibaba ng kakahuyan? Nagpapasalamat ako sa mga diwata, sa mga nakatira dito sa mga kahoy na ito. Dahil marami tayong ani. Kasi hindi tayo magkaiwas hanggang ngayon. So, yung curses ay pwede nila ipadaan sa pagkain. Yung unang pasyente ko dito, alam nyo, yung na-oppress siya ng demonyo, meron siyang, ang daming kaspa. Anong Tagalog sa kaspa, Brother Jando? Balakubak. 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 Itong baga, Brother Jando? Baga kay ang kaspa? Makapal. Pangkapal yung bala. Balakubak. At meron siyang dito, malaking bukol. At nung dineliverance ko siya, yung sakit niya dito at sa likod, alam nyo, nag-unveil yung demonyo. Dalawa pa lang demonyo nakapasok sa kanya. Walking possessed pala siya, hindi lang oppressed. Grave oppression, walking possessed siya. Tinanong ko yung demonyo, in the name of Jesus of Nazareth, tell me the truth. Dahil makasid yung exorcist demonyo to speak of the truth. Kanina nga, nasiyahan ako dahil kinukuman ko yung demonyo. Pray with us, the rosary.
anong reaksyon ng possess? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb. Ang paspas, ang bilis magrorosaryo. At sabi ng demonyo, ikaw Darwin, ikaw lang nagparosaryo ng demonyo. Meron bang demonyo magrorosaryo? Sabi ng possess, pinagalitan ba? Continue. I command you to pray with me, the rosary. Alam nyo, hindi nakatapos ang demonyo. Naging normal yung babaeng iyon. Pero yung prayer ng demonyo, ang bilis. While praying the rosary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray. Sabi ng demonyo, alam mo, Darwin, ikaw lang ang nakapag-pray sa akin ng rosaryo. Meron bang demonyo na mag-pray ng rosaryo? Kanina pa ito nangyari, mga kapatid. Hindi pa natapos yung prayer namin, rosaryo. Liberated na yung walking possess. So, kapatid, ipagtuloy ko muna yung isa na daming pumapasok sa isipan ko. Dahil sa mga halos araw-araw, mag-exercise tayo. Ang isa na katanggap siya ng course sa pamagitan ng pagkain. Tinanong ko yung demonyo, tell me the whole truth. Your entry points. Do you put a cursed object in her body? Yes, we put curses. At yung mga pangalan ng demonyo ay yung mga pangalan ng mga mangkukulam dito sa lugar na ito. Sinasabi dalawa. At yung dalawang pangalan na sinasabi ng demonyo ay mga known mangkukulam dito sa lugar. At tinanong ko, paano mo ginawa ito? Dinakain namin siya ng sinagoylas, isang prutas. Dinakain namin siya ng sinagoylas. At nung matapos ang exorcism, kapatid, tinanong ko yung babae, alam mo ba, itong mga pangalang ito, kaibigan mo pa sila? Yes, Father. Nagbigay ba sila ng sinagoylas sa'yo? Yes, Father. Nagbigay sila ng sinagoylas sa akin. At doon nagsimula yung sakit ko. Matapos ng deliverance, kapatid, lahat ng kaspa or balaktuba, kabal ng balaktuba dito, nawala. No. Yung malaking dito, bukol, pamamaga niya dito, laki, nawala. So, yung curses, kapatid, hindi lang sa salita, pwede din sa pagkain. At ito, nandito sa aklat ni Father Cabading, yung specific prayer sa mga nakakain ng mga curses. Na yung curses ay linagay sa pamagitan ng mga prutas, sa pamagitan ng mga pagkain. So, paano natin i-break yan? Dapat meron tayong alam dito sa aklat ni Father Sikia. Kapatid? Father, follow up lang. Kino ba yun? Meron pa, Brajando. Follow up lang, Father, kasi tinawagan ko si Mama noon, Father, na parang pinapaalala ko sa kanya ba na kino-course niya ako. Tapos sabi niya hindi daw, parang nakalimutan yata niya, Father, yung sinasabi niya sa akin. So, yung parang dinay niya na kino-course niya ako. Hindi niya naalala kasi matagal, 23 pa ako noon, mga 20 years ago, mga ganun. Unang-una, ipagdasal mo yung nanay mo at catechize her about the beauty of our faith. And then i-break mo yung curses. Okay. Meron din akong pangalawang tanong, Father. Kasal po ako sa Father, sa Presbyterian. Tapos Katoliko po ako. Ako po yung pumunta sa simbahan ng Presbyterian. Ano po 'yon? Ano po 'yon ang advice niyo po? So yung yung asawa mo ay Presbyterian. Doon kami kinasal po sa Presbyterian. Yes. Church naman po siya. Pero yung asawa mo ay Presbyterian. Presbyterian po. Protestante. Mas mabuti makasal kayo sa simbahan. Ayaw po niya. Ayaw daw niya kasi kasi yun daw ang totoong religion na Presbyterian. So
Wala po akong Mm. magagawa po. Totoo. Okay Hindi lang maka- po ba yun na hayaan na lang ganon or kasi ayaw po kasi niya eh. Sa Merong Catholic. si San Pablo dyan, di ba? Si San Pablo, dahil anong talata yun, Brother Wendell? Yung Christian yung wife, pero hindi Christian yung asawa. Pero naging banal yung kanyang sa pamamagitan ng kanyang asawa. Anong talata yun, bro? Wendell? Alala mo ba yun? 1 Corinthians yan eh. Chapter 7 ba yun? 7:13-15. Ating basahin muna, bro. Salamat, Brother John Ray. Basahin muna natin. Brother Jando? Ano yun? Brother Jando. Ano yun, Dre? Brother Romel? Anong talata yun, Dre? Unang Korinto? 7:13 hanggang 15, bro. Okay, 7:13 hanggang 15. Ito po yung ating mababasa dito, mga kapatid. Biblia. Okay. Eto. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kaniyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Ito, At Dre. ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nangagkakaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Sunod. Gayon kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa mga ganitong bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinatawag ng Diyos. So dito sa 14, makita natin kahit hindi kayo magkatulad ng pananampalataya, at dahil sa yung yan po ay dilema eh. Dilema talaga. Dahil hindi kayo magkatulad ng pananampalataya. Pero gustong-gusto mo na magpakasal sa simbahan, di ba? Your intention purifies you. Eh, hindi mo naman mapilit siya. Kahit ang simbahan ay merong mixed marriage. Pero special yung kaso mo. So yan ang sinasabi ni San Pablo. Maging banal yung na hindi katulad natin ng pananampalataya. Binabasa ko na. No, klarong-klaro at linaw na linaw yung sinasabi ng Apostol San Pablo. Father, may pangatlo pa akong Father, kung okay lang. Nung kabataan ko po kasi malapit po kami sa airport, 'di ba, sa Lapu-Lapu po ako sa Cebu. Ngayon po gabi-gabi po lagi kaming alam mo yung mangumpay, yung kumukuha kami ng damo para sa mga baka namin, sa mga kambing. Tapos po wala naman po akong third eye. Lagi po akong makakita ng white lady po. Naalala ko po, white lady, mga kabaong, yung mga ganun. Kasi po matigas po. Hindi, dati pa yun. Kaya lang, sabi ng lola ko, ibaon mo yan sa bato kasi yan, masama daw yun. Tapos po, yung barko na, hindi ko maalala, kung naalala mo po yung Princess of the Orient before, nakasakay ako noon. Tapos sa isip ko, malunod itong barko na to. Nangyari po, kung sasabihin ko, mangyari talaga. Hanggang ngayon? Hindi na ngayon po kasi binabaliwala ko yun, hindi ko talaga iniisip yun, pero nakakita ako ng mga white lady, kabaong at sa mga ganun. Open yung psychic ability mo, kapatid. So dapat ma-close yung psychic ability mo. Nandyan din sa aklat ni Father Sikia, page 204, closing the psychic ability. Yan ang pinakamabisa na paraan para ma-close yung psychic ability. Kaya Father, pag ako magalit, Father, may mangyari sa kunyari magalit ako sa iyo, may mangyari sa iyo, sabi ko, ano ba yan, parang yung demonyo ba parang sumasakay, yung mga ganun. Psychic po yun, kapatid. Psychic power. Psychic power po yun. Totoo yun.
Psychic power. Alam nyo kapatid, alam ng mga demonyo yung mga kahit karamdaman. Kaya nga, yung karamdaman ng tao, alam nila na may sakit ka. Kanina, while nag-deliverance ako, may kasunod na i-deliverance ko. Nandiyan lang siya sa isang bahagi sa deliverance room. Yung possess, sabi niya, may sakit ka dito. May sakit ka dito. Ako naglagay niyan. No? At sabi niya, bakit niya alam yung sakit ko? At in connection sa'yo, psychic power yan. Okay. Malalaman niya na mamatay itong taong ito. Psychic power yan. Oh, Malalaman din niya mga Father. na malunod yung barko. Psychic power yan. It is Oo, from yung mga ganun. preternatural beings. So, preternatural beings refers to Satan, mga unclean spirits. So, hindi yan galing sa Panginoon. But, unique yung yung kaso mo, dilemma po. Gusto ka magpakasal pero yung intention mo purifies you. Yeah, Dahil, alam mo Father, ang dami kong problema pero alam mo parang at saka Father 2019 na-aksidente po ako nung sa Cebu pa ako. Marami po akong ano ba yun yung mga second life, first life, mga ganun po kasi prone po ako sa aksidente. 2019 po na-aksidente po ako sa car. Kaya lang po parang feeling ko po na kahit masama po akong hindi ko alam kung ano kasi 'di ba wala namang ano ba yun yung walang perfect po yung kahit marami akong aksidente po parang feeling ko may parang ano ba yun parang angel na nag-guide sa akin kasi lagi po akong nagdadasal like angel of God tapos na-aksidente po ako yung car ko lang po ang yung sa harap lang. Yung gano'n. Pero feeling ko po parang may angel na parang tumutulong sa akin. Talaga yun ang feeling ko kasi prone ako sa aksidente sa mga sasakyan kahit tatawid lang po ako. Ang dami kong mga gano'n. Continue. For protection kapatid. Sa aklat din ni Pharisee. So, that's all, Sister Eutychia. Father, sana, last lang, Father, sana magpa-deliverance ako sa'yo kung okay lang po uwi ako sa December. Nasa Cebu ka, di ba? Taga Bohol ka? Nasa Australia po ako, sorry po. Ngayon, taga Cebu ka. Taga Cebu po ako. Kung makauwi ka na. Sana po magpa-deliverance po ako kasi feeling ko po parang hindi maganda yung sitwasyon ko po dito. Parang ako lang mag-isa, parang lagi akong hindi ko alam kasi iba kasi dito eh. Kung makauwi ka, punta ka dito sa office. Sa communicate ka lang ni Brother Jando sa mga kasama natin dito. Ha? May ticket na po ako sa December. Thank you, Father. Naiya ako kasi ang gwapo niyo po. Praise the Lord. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya, kapatid. At mga kapatid doon, God bless. Mga kapatid doon nandito, Brother Jando, alas lang ako. Dahil maaga ako bukas. Thank you, Father. Thank you so much. God bless you always. God bless you. At saka punto por punto. Thank you po. Good night. Brother Roma, sabi ni Brother Darwin, maaga pa siya bukas. Kaya, wala na. Paano ba to? And then this coming Sunday, wala tayong misa dahil meron ng online blessing. Every Sunday, ang dami ko ng misa. Hindi ko na kaya sa katawan ko. Asensya na po. Pero mag-bless ako ng mga sacramentals ninyo every Sunday. Papasok lang ako anytime from 8 to 10 every Sunday. Lalo na kapag wala kaming travel sa ibang mga lugar. Papasok po every Sunday yung blessing natin online. Lalo na sa ibang mga lugar na wala silang malapitan. At hindi ko na kaya mag-celebrate ng misa dahil minsan ay aabot ng 5-6 yung misa ko. Ang daming tao during Sunday, every Sunday. So, mabigat na. Hindi ko na kaya.
So, mag-bless na lang po ng mga sacramentals at pwede kapag meron pa akong oras na mataas, pwede ako tatanggap ng mga katanungan. Pero testimony time yun bro, no? Brother Jando. Yes. So, mag-bless na lang ako ng mga sacramentals. So, God bless sa inyong lahat at kasali ko kayo sa mga dasal natin. At pasalamat tayo dahil ang grabe yung blessing ng Panginoon na natanggap natin kapag doble yung pagsisikap natin ng sakripisyo, doble din ang biyaya matanggap natin. So next week, simulan na natin yung office natin dun sa Balilihan, yung mga rooms sa ating mga deliverance ministers. At susunod natin yung magtayo tayo ng malaking chapel para doon natin isagawa yung catechism sa mga tao na bumibisita sa St. Michael Healing, Deliverance, and Exorcism Ministry. Yan po ang pangalan, official na pangalan sa ating Deliverance Exorcism Office. St. Michael Healing, Deliverance, and Exorcism. So maraming salamat sa inyo, Brother Windel. Mauna akong mag-exit, Brother Chunre. Salamat sa talata na ni-rejoinder mo. Brother Romel, Brother Aljan, Brother Angel, Brother Tata, at si Sister Edna wala ngayon, at si Brother Jando. Fight, Team Maria, the Dax FD with the humble heart. God bless po. Andiyan sa Edna. Andiyan sa Edna, tahimik lang. Tahimik lang. Nandyan sa bukid yan. No? God bless po.